So kailangan nilang sumanib dahil if biyak ang Marcos at ang Dilaw, hindi nila kakayanin si Sara. So nakita nyo na kung paano ang positioning ginagawa nitong si Torre. Di ba? Naisahan dito, naisahan. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos? Nako! Laglagan itits. Ha? Pag nabaliktad ang mundo, Bongbong Marcos nilaglag si Torre. Ngayon naman si Torre nilaglag si Bongbong Marcos. Sa kabilang partido pupunta. Pero teka muna, may twist yan. Mamaya pag-uusapan natin. Kilalang malapit na alyado ni Torre. Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP, pero para sa iisa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Ayan, maganda. Ito sinabi ni Torre. Tama. Ang laban sa korupsyon ay hindi dapat nakabase sa kulay. Tama ka dyan. I agree with you, Torre. Kaya sabihin mo dyan sa mga nasa likod mo, yung mga kumakain ng tae ni Bongbong Marcos, teka muna. Habulin natin yung magnanakaw. Yun ang priority natin. Habulin yung mastermind. Pag ang magnanakaw at ang mastermind ay nakaupo, di ba dapat isigaw nyo matanggal? Di ba dapat isigaw ninyo ma-impeach? Yan ang ginagawa nyo sa confidential funds ni BP Sara Nawa 150 million lang. Paano? Kung talagang mapatunayan si Bongbong Marcos ang mastermind, bilyon, trilyon ang ninakaw. Hindi nyo pa rin kayang sabihin na dapat si Bongbong Marcos ay i-impeach? Ay, ang daming dilaw dyan nakaupo sa Congress. Pwede nyo simulan ng impeachment. So kung talagang naniniwala ka dyan, Torre, sa sinasabi mo, dapat sabihin mo dyan. Yan ang mga number 1 ipokrito. Yang liberal, yang mga dilawan ng mga ipokrito. Hindi niyan hinahanap yung mga kurap. Hindi hinahanap ang magnanakaw. Ang hinahanap niyan kung paano sila uupo. Dahil pag andyan ang Duterte, hindi sila makaupo dahil laos na sila. O, di ba? Pag hindi mo kaya sabihin yan sa dilawan, ngayon pa lang, ipokrito ka na rin eh. Dilaw na, kahit na ang kulay mo ay itim, dilaw ka na talaga. Hindi mo na maitatanggihan. Torre. Bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa sa ligang batas nating mga Pilipino. So, diba, exactly. Diba? Ba't ayaw niyo pag-resign si Bongbong? Tanong lang. Kung siya talaga mastermind, anong gagawin ng dilaw? I'm sure sasabihin nila, stay ka lang dyan, Bongbong Marcos. Huwag kang aalis kasi uupo si Sara. Dingnan mo, mga kain-tae. Dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Mismo. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipo ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance. Integrity, transparency, good governance. Nagawa nyo ba yun? Dilaw? Integrity? Transparency? At labanan ng korupsyon, saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. Umiiling pa. Siguro ito, tinuturuan to ni Sharon ng kailangan pag nag-speech kami, may arte. Di ba yung may ganyan pa yan, inaalala niyo, parang iiyak siya kunwari. Ito pa, iling-iling pa. Pokrito.
Hindi nga nyo masabi kung sino yung corrupt, eh. Alam nyo naman kung sino mastermind. Naglolokohan ba tayo, mga gago? the largest corruption scandal in the history of the Republic. Ay, ikaw mismo may sabi, the largest corruption in the history. The largest corruption in the history. The largest scandal in the history. Ngayon, ba't ayaw kayong magsalita about Bongbong? Gago! Oh, hindi mura yun. Stupid yun. Ibig sabihin lang noon sa Tagalog. Medyo, utak. Diba? Eh, wag mo sabihin na yung largest scandal kay Sara pa rin. Eh, sa pagmumukha mo na lang nanggaling, sa bibig mo na nanggaling, ito eh. Sino ba may kontrol ng pera natin? Hindi po Duterte. Hindi nga makahirit ng budget si Sara eh. Bawasan niyang tropa mong mahilig sa driver. Oh. Trilyon. Hindi daang bilyon. Alam mo pala eh. Massive. Kailan kayo magsasalita? Unconscionable. Animal. Unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak? Ayan, kita mo. Hindi, sige, anong tinuturo nyo sa ating mga anak? Di ba? Ang tinuturo nyo sa mga bata, sa inyong mga anak? Kumain ng tae. Nasa harap nyo na, ang laki-laki ng mata mo, hindi mo makita. Nasa harap nyo na ang mastermind. Hindi kayo makapagsalita. Hindi man siya directly, yung kulay nila yung dilaw. Magrarally kayo, hindi kayo, pero walang Marcos resign? Gago! Ano yung tinuturo nyo sa kabataan? Ano tinuturo nyo sa mga anak? Hindi labanan ng korupsyon. Kung hindi, paano ibalik yung inyong political agenda? You are not for the people. You are for your political color. Pag ganito ang sistema, na ang nagkasalang na sa pwesto hindi mapaparusahan, na ang katarungan may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Samantala, harap-harapan ng pagnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntary Alam mo, Kiko, makinig po kayo ito importante ito. Ang sabi ni Kiko, yung mga magnanakaw hindi mapaparusahan. Yung mga mayayaman na magnanakaw hindi mapaparusahan. Alam mo, kung hindi mapaparusahan ang mga mastermind, ang mga magnanakaw ngayon, walang dapat sisihin ang mga Pilipino kung hindi dilaw. If not for you people, matagal nang lantad ang mga ebidensya. Kung hindi kumapit sa inyo si Bongbong Marcos, remember this, ang Marcos, plastic yan. Kumapit sa inyo, kumapit din niya kay Sara. They will do anything just to stay in power. Kayo namang bilaw, instead na nanindigan kayo minumura nyo, sinasabi nyo, diktador ang Marcos. Instead na nanindigan kayo at ipinaglalaban ninyo na dapat walang korupsyon at dapat magbitaw ang korap, kayo pa ang nagiging backup ni Bongbong Marcos. Kayo pa ang nagiging backup ni Tambi. So kung walang mastermind mapaparusahan,
It's because of you people. Ha? Balikan ko lang po itong si Torre. Ito parang naisahan ni Torre si Bongbong Marcos. Alam mo kung bakit? Kasi initsipwera si Torre. Alam naman natin yan, pinangakuan na bibigyan ng posisyon. Alam din naman natin kung paano magbigay ng pangako si Bongbong Marcos. Saltik-saltik na ang pangako niyan si Bongbong Marcos. Wala ka nang aasahan dyan kay Bongbong Marcos. Sa 10 sinabi niya, 20 ang sablay. Diba? At kadalasan niyang kabaligtaran. So, itong si Torre, sumisip-sip ngayon. Diba? Umaanib sa dilaw. Ako sa tingin ko, tatakbo to. Kaya pumuposisyon ng ganyan. Pero kung sakali mang hindi siya tumakbo, maganda on his part, sinusupalpal niya, pinahihiya niya, tinatabla niya si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos kailangan ng dilaw. At pagka naging kandidato ng dilaw, itong si Torre, Marcos has no choice kung hindi umamo. Kasi si Bongbong, ang Marcos, ganyan ang ugali. To save their political career, aamo. Pero pag hindi ka kailangan, itatapon. This time, pagdating ng 2028 election, kung hindi matatanggal si Bongbong Marcos, kailangan niyang umamo kay Torre. Because 2028, wala na talagang Marcos. Believe me, matagal ko nang sinasabi ito. It's going to be Duterte against the Pinklawans. Yan na po yan. Etsa puwera na. Kaya nga po, sinusuportahan ng Pinklawan si Bongbong eh. Gusto lang yan nila makarating tayo sa 2028 election. After sa 2028 election, kakatkuking na yan. Yayariin na yan si Bongbong. Not literally, but iisang tabi because they don't need Marcos anymore. Si Marcos ang lalapit ngayon. So makikipagsanib sila. Minsan talaga, bumabaliktad ang mundo eh. Mananagot talaga si Bongbong. Yung nanggagamit siya, ginamit niya si Sara. Pero until when? Pakasasa ka na dyan, Bongbong, nakawin nyo na lahat ng nanakawin ninyo. Dahil pag upo ni BP Sara, tapos kayo.